Yo, what's up mga lods? Kalikot na naman tayo, no? Ito kasi mga lods, matagal ko nang gustong tanggalin yung ano na yan, part na yan. Ito, kung nakikita nyo, yung regulator niya. May naka-osling mahaba dyan. So may purpose naman kasi yan kung bakit hinabaan yan ng suki. Kasi pagka naglagay ka ng, natawag dito, yung alarm system, dito yan pinapatong. So may nilalagay na foam dito yan. Tapos ipapatong dito yung module ng alarm system. Kaya mahaba yan. Ngayon, ang gusto kong mangyari, actually matagal ko na gustong i-delete tong ano na to, part na to, yung mahaba. Kasi nakakaharang siya dun sa aking monoshock. Para sa akin hindi siya kaaya-aya tignan pag nakaganyan. So, ngayong araw, dahil may time ako, gusto ko tong i-delete yung part na to, yung mahaba. Ang plano ko, kung kayang i-delete lahat, i-delete. Pero kung hindi naman, so gagawin ko na lang, ikakat ko na lang siya dito sa may part na nakabend. So, pwede kong putulin dito yan. Sa nakabend na yan, papunta dito. Yung naka-straight. Iiwan ko na lang to nandito para patungan pa rin nung charger o regulator. Try kong tatanggalin ngayon, tapos i-grind ko na lang yan, puputulin ko. Kung hindi kayang tanggalin lahat. Kasi ito yung nagsisilbing ano niya patungan ng charger. Tapos para siyang naka-float, floating lang siya. Try natin tanggalin ng hindi kinakalas lahat. Tignan natin kung kaya. Tanggal na. So, ito yung gusto kong tanggalin. Hindi ko sure kung pwede kong ibalik yung regulator lang, nakaganyan lang, para malinis tignan. Or, kung ibabalik ko man siya, puputulin ko na lang to. Kasi balik ko to. Ang mangyayari niyan, makikita na tong etong shock na to. So, kitang-kita na siya. Unlike na may ganito. Tingin ko, isa lang talaga yung purpose nito kaya mahaba. Pinagpapatungan lang nung SGP na alarm system. Ayan. Tapos ito, may mga rubber siya for vibration. At saka, tingin ko hindi siya pwedeng idikit sa ground. Kasi meron siyang rubber magkabilaan. So, hindi siya nakadikit sa mismong bakal nito dito. So, possible, hindi siya pwedeng ilagay sa ground. Itong ano na to, charger na to. I-correct nyo na lang ako kung mali ako, no? So, yun yung nakikita ko. Kaya siya merong rubber na ganito. Bukod sa anti-vibration, hindi siya nakadikit sa ground. Direktang nakadikit sa ground. Itong ano na to, regulator. So, dun sa pinaplano ko na tanggalin lahat to, mukhang hindi pwede. I-correct nyo na lang kung mali ba ako. So, ang gagawin ko, yun na lang. Puputulin ko na lang to, part na to. Ayan, dito ko puputulin yan sa buhit na to kung saan siya nag-curve. Ito kasing to regulator dito yan naka-bolt. Ito yan mga lods sa yung bolt niya. May nut sa likod. Kaya hindi talaga siya connected sa body ground. Itong regulator na to. Ayan yung nakikita ko sa kanya. Kaya may possibility na hindi siya pwedeng erekta sa ground. A few moments later. Okay, so ito na. Ang unang gagawin natin dito is ilalagay muna natin tong regulator. Mamaya na natin i-connect tong ano na to, socket. Kakabit ko muna. Yan na. O diba? Ang linis niya tignan mga lods. Kapag wala yung mahaba na yun. Hindi talaga siya totally delete kasi iniwan natin yung pinapatungan ng regulator. Dahil sa tingin ko, ayun yung ginamit para maihang yung regulator na hindi dumikit sa mismong chassis or body ground kasi meron siyang mga rubber. Para sa akin, mas magiging bawasan na lang. Mas malinis siya tignan kung wala yun. Ang kagandahan pa nito mga lods, pag nag-adjust na ako ng spring preload ng shock, madali na lang. Pati yung paglilinis, madali kahit dito sa kabila. Kasi hindi na nakaharang. Hanggang dito kasi yung nakaharang yan. Ganyan. Hindi mo siya madudukot. Kung meron nga lang si RCB DB3 na ibang kulay, siguro. Mas gusto ko ibang kulay dito. Pwede red or blue. Pero okay na rin sa akin yan yung black. Okay, so yun. Inunti-unti ko lang lahat ng mga nakikita kong gusto kong baguhin dito. Habang bakasyon pa at wala pang pasokan yung mga bata. Inunti-unti ko siya na ginagawa. Hanggang dito lang. Sinare ko lang sa inyo. Right, sa lahat.